Mga stories, no, akala natin hindi, tapos na ang usapan dahil pinatawad ni Miss Sash na ang 50 million pesos na utang. Well, akala ba natin, no, peace of mind na ang ending? Pwes, nagkakamali kayo. Dahil pagdating sa usapang pera, no, kapag pamilya na ang nadamay, aasahan mo may magsasalita. Okay? Kalmahan lang no, mga stories, no? Na nag-post ng sunod-sunod ang nanay ni Miss Sash na si Mami Christine. At kung may post si Miss Sash, I'm very demure at forgiving, no? Ang post ng nanay niya ay kabaliktaran, matapang, sarcastic, at nanginginig. O nanginginig, okay? Hello mga stories! Welcome back sa isa naman channel. Dito sa ating channel ng My Stories. So, ako pala si Martin, no? At ngayon, hihimay na to for today's video. Hihimay natin itong logic na to. At technicalities at mga fallacies na sa likod ng mga post ni Mami Christine. Dahil in this video na to, okay, we will separate the emotions from the facts. Tara, pag-usapan natin yun. Okay, so, ito na. Sunod-sunod na naging mga pasabog ni Mami Christine sa Facebook, no? So from from the start into current ngayon, okay? So basahin natin ang pinaka-importante, no? Una, ninaw niya isang chismis, no? Sabi niya kung sino man po ang nagsasabi na kaya siya nangungutang kasi binabayaran niya credit card ng anak ko, please wag niyo kayo maniniwala. Takot mangutang ng mga anak ko, kayo po imposible yan. Pangalawa, nag-post siya ng mga clarification tungkol sa 50 million na utang. Ito malupit dito. Sabi niya, kung ang anak kong si Miss Sash na mas okay na daw, wag nang bayaran utang sa kayo niya para peace of mind niya, peace of mind niya. Pwede bang exempted ako? Na, wag mo ko idamay. Wala naman akong endorsement at businesses. Dinagdag niya sa comment sa kanyang bayaran ng utang sa kanya at isa pa niyang anak na si Rania. Yana. Okay, hindi ko iba-iba yung mga unique yung mga pangalan ninyo. Di ba? Pangatlo, nag-share siya ng news tungkol sa isang taong nanalo ng $75 million sa loto. No? Sabay caption na baka pwede niyong pautangin yung umutang sa anak ko. Baka makabayad kahit wala ng interest. Okay? So, ito na yung pinakasumabog dito sa post niya tungkol sa women language na kapag sinabi raw ng babae na huwag mong bayaran ng 50 million. Ang totoong ibig sabihin nun, oy kapala, sino ba tanga hindi magbabayad ng ganyang kalaking pera? Ibig sabihin niyan, mahiya ka. Okay. At ang pahaba ng comment section, sabi niya, naiintindihan ko kung malapyolo Pascual, mukhaan ang ex eh. Tapos grabe naman ang mga confidence. Binigay mo dito anak, ang taas. okay, mga stories. Let's talk the aking technicality at logically, no? Para walang kinikilang facts and reasoning lang tayo. Okay? Unang-una, yung PR narrative versus yung technical reality. Okay? Yung post ni Miss Sash na was a masterclass in PR. Nag-forgive siya para malinis ang pangalan niya at mag-business ang sarili niya sa issue. Very strategic yun. Pero sa post ng nanay niya, puro technicalities. Sinabi ng nanay niya na, sige, magpatawad ka ng utang mo, pero yung pera ko, babalik nyo sa akin. Parang ganon. This is totally valid yun, mga stories. Totally valid, logically speaking. Hindi pwedeng i-waive si Miss Nasha sa utang na hindi naman sa kanya kung pera ng nanay niya at kapatid niya ang nagamit. They had every legal and logical right to demand it back. Okay? Number 2, yung reverse psychology na fallacy in pagdating sa financial issues. Dito tayo magkakaroon ng problema. Okay? Sabi ni Mami Christine, yung linyang, huwag mong bayaran
ang 50 million na yun is actually reverse psychology na ibig sabihin ay mahiya ka at bayaran mo. Okay? Mga stories sa totoong buhay at lalo sa batas, no? There's no such thing as woman language when it comes to million of pesos. A public declaration of forgiving of a debt is highly demanding. Kung balak mo pang maningil, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa korte o sa public na, joke lang po yung pinatawad ko na dapat na-guess niya yung sarcasm niya. Well, kapag pera ang usapan dito, text means text. Hindi tayo pwedeng mag-rely sa mind reading at pabebe, reverse psychology kapag 50 million ang pinag-uusapan. This narrative destroys ni Sashna's original na I'll choose my peace statement. Okay? Number 3, itong ad hominem fallacy, attacking the looks. Okay? Ngayon, pag-usapan namin yung comment niya na maintindihan kung malapyo ulit paswal ng mukha ng Eds. Well, master, as a logical thinking dito, no? We have to call out na ad hominem fallacy. Well, when we see one, no? Ang issue dito ay pera, utang, bad financial decisions, at saka yung branch trust, okay? Wala pong kinalaman ang itsura ni etong si Boss G na to sa kakayahan niya magbayad ng utang. Kapag inatake mo ang physical appearance ng isang tao, imbes ng issue mismo, humihina ang argument mo, okay? It turns a serious grievance into pretty online B-word. Okay? Pwede ka maningin ng matapang na hindi nilalait ang itsura. Okay? Number 4, the danger of mixing family and partners' finances. Ito ang pinamalaking pinamalaking technicalities lesson ko dito. Kapag ang negosyo, investment o trading account ng jowa mo na sinimulan mong pondohan gamit ang pera ng pamilya mo, you are crossing a very dangerous line. Okay? Kapag nagka-leche-leche ang mga relasyon, damay ang retirement fund ng nanay mo, damay ang ipon ng kapatid mo, boundaries, mga stories, pera is pera. Pamilya is pamilya, jowa is jowa. Okay? Ito ang itong bottom ko dito, yung hulintik ko dito, mga stories. Naintindihan ko yung gigil ni Mami Christine dito bilang ina. Okay? Natural lang na magagalit ka kapag nakita mong inubos, hindi lang yung emosyon ng anak mo, kundi pati ang kaban ng pamilya mo. Pamilya nyo, okay? She has the right to be angry and she has the right to collect her money. Okay? Pero the way it is being handled online, it's getting messy. Kinokontra ng nanay ng public relations strategy ng anak. At yung paggamit ng reverse psychology, okay, sa paniningil ng 50 million, okay, it's logically flawed. Okay, logically flawed. Kung gusto mo lang talagang maningil, okay, the most technical way is not to post memes or body shame the ex on Facebook. The most logical way is to gather the receipts, talk to lawyer, and file the formal collection case. Okay? Let the documents speak, not the emotions. Okay? So, kayo mga stories, anong take nyo sa pasabi ni Mami Christine? Naintindihan nyo ba ang gigil niya bilang ina? O ang sa tingin nyo na mas lalong gumulo yung narrative dahil sa reverse psychology sa paniningin ng 50 million? Mag-comment daw below sa baba at babasahin ko yan isa't isa. Kung gusto nyo mga ganitong klaseng straight to the point and logical mga chika dito, huwag kami na like, share, subscribe sa ating channel and click na notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a good night, stories. Bye!